po ba kami? 2 linggo po na hindi tayo nagkita-kita dahil pinagpala din po tayo ng Panginoon na makalabas ng bansa at praise God dahil po sa kanyang kabutihan at pabor ay for the first time nalabas naman po kami ng Pilipinas at nakarating po sa bansa ng Singapore at salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. God is good. Sabihin mo sa katabi mo, God is good. God is good. All the time. All the time. And all the time, God is good. God is good. Amen. Buksan natin sa ating pong offering, buksan natin ang ating Biblia sa mga hukom. Judges 6, na-share ko na po ito last Sunday sa second service. Judges 6, 11 to 18. Medyo mahaba pong konti. 11 to 18, pakibasa po. Judges 6, 11 to 18. Ito po yung mic. Ayan. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas, na kabilang sa lipi ni Abiser. Si Gideon, na anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayan." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon, tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ni Yahweh. Kung hindi, ay bakit matitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako, Yahweh, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan, kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita." Sagot ni Yahweh. Amen. So sa English po, ang sabi dito, verse 12, verse 17. Then he said to him, "If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk to me. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you." Wow! Narinig po ba natin yung kwento ni Gideon? Hello? Sino po nakaintindi ng kwentong binasa ni Ate Oyi? Sino po nakakilala kay Gideon? Taas po ang kamay. Yan, si Gideon po ay isa sa sabi na binasa, isa sa lipi ni Manase, na ang sabi niya, siya ang pamilya niya ang pinakamahirap sa kanilang lipi. Sino nakaka-relate? Ay ko nga, relate ako, relate. Sa kanilang lipi, yung pamilya niya ang pinakamahirap. At nakakatuwa naman kasi, hindi lang pamilya niya pinakamahirap, sa pamilya niya, siya naman ang pinakamahina. So just imagine, nung time na to, si Gideon, parang sinabi niya, walang-wala na siyang magagawa. Kasi napakahirap ng pamilya niya, at sa pamilya niya, siya pa ang pinakamahina. Pero alam niyo po ba na walang imposible sa Panginoon? Sino naniniwala walang imposible kay Jesus o sa Panginoon? Amen. Sino po ang naniniwala? Parang mahina yung mic ko. Okay lang ba? Ayan. Okay. O, kasi parang alam ko nahihirapan ako dito na rin. Hello, yun. Ayan. Again, sino naniniwala walang imposible sa Diyos? Amen. Kaya po itong
Gideon, nung in-encounter siya, na-encounter niya ang Panginoon, siya po ay nagigihig ng palay, patago, no? Dahil nga, pinahihirapan sila ng Midianita for 7 years. Sila ay hirap na sa buhay nila, at yung mga kaaway nila ay lalo pa sila pinahihirapan, kaya nagtatago siya, dahil pag nakita ng Midianita yung konting ginigihig niya, kukuhanin pa yon. Ganun po kahirap ang buhay nila noon. Pero nung time na yon, siya ay hinang-hina, siya ay lumong-lumo, kinatagpo siya ng Panginoon. At ito ang ganda kay Lord. Kahit ang tingin mo sa sarili mo napakahina, ang tingin mo sa sarili mo mahirap ka, pero kapatid, iba ang tingin sa'yo ng Panginoon. That time, mahinang-mahina ang tingin ni Gideon, ang tingin niya wala na siyang magagawa, pero nung nakita niya ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon, which symbolizes God, of course, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na, matapang ko, sa Tagalog? Yung sundalo. Ikaw na matapang ko, sundalo. Sa English kasi sabi, you mighty man of war. Matindi. Ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya mahina, ang tingin niya sa sarili niya mahirap, pero ang tingin pala sa kanya ng Panginoon ay dakila. Ang tingin pala sa kanya ng Panginoon, mandirigma. Hello! Hello! May kausap po ba ako? Kasi iba yung tingin sa atin ng ating Panginoon. And this time, parang siguro ikaw man yun, sabi ni Gideon, siguro una walang dating sa kanya yung sinabi ng Panginoon kasi nga, sabi niya, totoo ba? Totoo ba na pinagpala kami? Totoo bang may Diyos? Parang gano'n na yung tanong niya. Kasi kung totoo nga na may Diyos, bakit kami pinahihirapan for 7 years? Parang wala siyang ginagawa. Sabi niya, parang hindi namin siya nararamdaman. Sino po dito, one point in your life, na parang natanong nyo na yun, na, hello, totoo nga ba, Panginoon, yung mga pangako mo? Totoo nga ba yung mga salita mo? Bakit parang taon na, no? Taon na yung nakakaraan, bigay ako ng bigay, no? Ang dami kong ginagawa na paglilingkod sa'yo, pero parang wala pa rin nangyayari. Pero sino po ang naniniwala kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari? Hello? It doesn't matter kung kailan yun, ang mahalaga mangyayari yun kasi totoo ang ating Panginoon. Amen po ba? So that time, sabi ni Gideon, Lord, siguro sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Sasabihin mo, malakas ako, sasabihin mo, mandirigma ako, yung hina-hina ko nga. Tapos sabi niya, paano mangyayari yun na ako'y magiging malakas, na ako ay masisave ko ang buong bayan ng Israel? Ano po ang sinabi ng Panginoon? Isa lang ang sinabi ni Lord sa kanya, yung inawit natin kanina. Ano sabi ng Panginoon? I am with you. Emmanuel. Wow! Sabi ng Panginoon, alam mo Gideon, hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa kung ano pa man, hindi dahil sa background mo, magagawa mo ang lahat dahil ako ay nasa iyo. Hello! Sino po naniniwala nasa iyo ang Panginoon? Magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! Sabi ng Panginoon, I am with you! Hello Gideon, ako ay nasa iyo! Kaya magagawa mo ang lahat ng bagay. At sabi ni Gideon, aba, teka, nasa akin pala ang Panginoon. Kasi po minsan, sino po ang aamin minsan kapag medyo natutuon tayo sa mga pagsubok ng buhay, no? Natutuon tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. Sino ang aamin minsan? Nakakalimutan natin, nandiyan pala Panginoon. Minsan parang nakakalimutan natin, ay oo nga pala, no, buhay nga pala Diyos. Oo nga pala, tumutugon nga pala Panginoon. Minsan, automatic kasi yung utak natin, tao agad ang ating nilalapitan. Hello? Kapag may pangangailangan, nandyan ang Bombay, di ba? Sabi nga, kapag may kailangan, Bombay ay nariyan. So, minsan ganun, kapag meron tayong pangangailangan, agad natin nasa isip, sino mahihiraman? Sino mauutangan? Sino nakakalimutan natin, nandyan ang Panginoon. Hello? Kasama natin ang Diyos. At sabi ng Panginoon kay Gideon, hey Gideon, kasama mo ako. Huwag mo isiping mahirap ka. Huwag mo isiping mahina ka, kasama mo ako. At ito po yung maganda doon. Sabi ni Gideon, Panginoon, kung ikaw nga talaga yung nagsasalita, bigyan mo ako ng sign. Naman si Gideon, kung babasahin niyo po itong Judges 6 and 7, napakahilig niya sa sign. No? Lagi siyang nangihingi kay Lord ng sign. Okay lang naman po yun, walang problema sa Panginoon yun. Sabi ni Gideon, Lord, kung ikaw talaga yan, bigyan mo ako ng sign. Pero ang tanong,
sumagot ba ang Panginoon? Nung sabi niya, bigyan mo ako ng sign, wala sinagot, no? Nakatayo pa rin yung anghel ng Panginoon. At si Gideon na rin ang nakaisip kung ano ang magandang sign na si Lord nga ang nagsalita at tutuparin ni Lord ang kanyang sinabi. Ano po ang sinabi ni Gideon? Sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, teka lang. Sandali, huwag kang aalis, kukuha lang ako ng offering. Hello? Nabasa niyo po ba? Sabi niya, Lord, ang ganda ng mga sinabi mo matindi. Parang nagkaroon ako ng pag-asa. Ngayon, kung ikaw talaga yung nagsasalita, wait ka lang Lord. Kukuha lang ako ng offering, tataniman ko yan. Hello? Hello? Sino po sa inyo nangangailangan ng breakthrough sa pinansyal? Magsabi ng amen. Minsan, nandun na tayo nakapokus sa breakthrough natin. Gusto natin breakthrough sa pinansyal. No? Pero ang tanong, kailan ka nagkaroon ng breakthrough sa pagbibigay? Hello? Kailan ka nagbigay na hindi yung regular mong offering, kundi talagang kinuha mo yung the best, kahit masakit, no? Nandyan yung 50 nandyan yung red, nandyan yung violet sa wallet mo, yung orange, at nandyan yung blue. Nandyan din yung gold. Pagpalagay na regular mo dyan ay yung violet. Pero this time, no? Nangusap sa'yo ang Panginoon, sabi sa'yo ni Lord, anak, ikaw ang magliligtas sa aking bayan. Anak, pagpapalain kita. Anak, magiging dakila ka. Anak, ang laki ng plano ko sa'yo. Tapos sasabihin mo, Lord, ikaw ba yan? Lord, totoo ba? Totoo ba? Mangyayari ba? Parang imposible eh. Pero Lord, kung talagang ikaw yan, tataniman ko yan. Hello? Alam ni Gideon ang susi kung paano makukuha ang breakthrough sa kanyang pinansyal. Nagtanim siya ng offering. And then, that time, iniisip ko nga, saan kumuha ng offering si Gideon? Samantalang nung oras na yon, panay na ang daing niya. Walang-wala na sila, napakahirap na nila. Yung konting ginigiit niya, ay yun na lang yung kakainin nila. Pero pag para sa Panginoon, lumabas ang kanyang best. Hello? Nagkaroon pa siya ng offering. Minsan tayo kaya hindi makaalpas doon sa ating kalalagayang pinansyal kasi lagi nating katwiran, wala na nga ako, magbibigay pa ba ako? Dapat nga ako bigyan nila Di ba? Minsan dapat nga ako suportahan ng church Walang-wala na nga ako, ako pa ba magbibigay? Pero alam niyo po, kung ano ang susi sa pag-alpas sa ating pinansyal na pangangailangan, pagbibigay sa ating Panginoon. As we see in Gideon's life, nung siya ay nagbigay ng higit-higit sa kaya niya para sa Panginoon, alam niyo po ang nangyari? Yung Gideon na mahina, siya ay tinaas at ginamit ng Panginoon para iligtas ang buong Israel. At sinabi niya, ang lipi niya, ang pinakamababa sa kanilang angkan, nung siya ay nagkaroon ng breakthrough sa pagkakaloob at na-encounter niya ang Panginoon, alam niyo po, naging pangunahing pamilya ang pamilya niya. Of course, dahil si Gideon, kung mababasa niyo ang inyong Biblia, ay naging hukom. No? He became a judge in Israel. At that time, wala silang mga hari. Kaya meron lang silang mga hukom. At pag hukom, parang hari na rin. So imagine, dating napakahirap, dating walang-wala, ngayon ay isang hari ng Israel. Bakit po? Nakita niya ang susi ng breakthrough sa kanyang buhay. Walang iba, kundi ang pagkakaloob sa ating Panginoon. Amen po ba? So sa oras na ito, sino excited na magkaloob sa Panginoon? Magsabi ng Amen! Amen! Taas natin yung ating offering at kung meron pa nangungusap sa iyo ang Panginoon, you want to have a breakthrough like Gideon, I challenge you right now. Sabi ng Biblia, huwag mong subukan ng Panginoon. Pero pagdating sa pagbibigay, ang sabi ng Panginoon, subukan mo ko. Amen? Subukan mo ako. Why don't you try God? Why don't you try God? Lagi mo na tinry yung mga tao, lagi mo na tinatry yung Mumbai, lagi mo na tinatry yung kung sino-sino. Bakit sa oras na ito hindi mo itry ang Panginoon? Kapatid, walang talo kapag nagbigay ka sa Panginoon. Like Gideon, makukuha natin ang tagumpay because we believe that God is faithful. Amen? Taas natin yung ating mga offering. And right now, we will declare na gaya na nangyari kay Gideon, tayong lahat magkakaroon ng breakthrough sa ating pinansyal. Hallelujah.
tayong lahat magkakaroon ng breakthrough sa ating mga buhay. In the name of Jesus. Amang Banal, maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-alpas. You are the Lord of breakthroughs, O God. We believe, Father, na hindi lamang tema ang breakthrough na binigay mo sa amin, kundi binigay mo ito upang ito'y maranasan namin sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin inaangkin na maging sa aming pinansyal na buhay, maging sa aming pinansyal na nakatatayuan, Panginoon, ay kaya mo kami ialpas, Panginoon. Kaya mo po kami na payamanin, kaya mo po kami na paunlarin, kaya mo po na iangat ang aming mga buhay in the name of Jesus. So right now, as we give our offerings, O God, we believe na gaya ng ginawa ni Gideon, na siya ay nagkaloob para po sa pag-unlad ng kanyang pamilya, sa pag-angat ng kanilang buhay, at iyon ay nangyari. Kaya sa oras na ito, Ama, sama-sama po kaming naniniwala na sa aming pagkakaloob, iaangat mo ang aming mga buhay, Panginoon. You are true to your promises, Lord. Hindi ka po, Panginoon, bibigo sa mga pangako mo. Kung meron ditong nangangailangan, Panginoon, ng matinding sa pinansyal, nagdi-declare kami sa pangalan ni Jesus na tunay nga magkakaroon ng breakthrough sa aming mga buhay in the name of Jesus. At Lord, patuloy din kami nagdideklara na ang Paskong ito ang pinaka-the best na Pasko sa bawat isa dahil pagpapalain mo kami beyond our expectations, Lord, in the name of Jesus. Kaya salamat, Ama, sa iyo po ang mga kaloob na ito with faith in our hearts that you are true to your promises. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, magbigay tayo gaya ni Gideon na may expectation. Wow! That the Lord will have a supernatural, no? Impartation po ng kanyang pagpapala sa ating mga buhay. And we will have breakthrough upon breakthrough in Jesus' name. Hallelujah! Thank you, Jesus. Wow! Thank you, Lord. Hallelujah! God is good. God is good. Sige po, patuloy tayong magbigay ng may kagalakan sa ating puso. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakasaya ko dahil ikaw ang katabi ko. Amen. Sige po, sabihin natin, para talagang ganahan tayo ngayon sa pakikinig kasama ang ating katabi. Ayan. Sino po natutuwa every time that we go to the prayer house o sa bahay ng Panginoon? Sino po ang nagagalak magsabi ng Hallelujah? Hallelujah! Sabi nga ni David, ako'y nagagalak kapag sinabi sa akin, tayo ay dumako sa tahanan ng Panginoon. Dahil po dito, sa tahanan ng Panginoon, talagang daman-daman natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Sino naniniwala? Kasama natin ang Diyos. Amen. Nandito ang presensya ng Panginoon. At kung nasaan ang Panginoon, naroon ang kalayaan. Amen? Kung nasaan ang Panginoon, naroon ang kagalakan. Kaya dapat na tayo nakasmile. Ayan. Aba yan po libre lang, no? Yung pagngiti. At sabi nga po, sa pag-aaral, yun daw pong isang minuto lang ng galit, ha? Isang minuto lang ng galit, 4 to 5 hours ang naibibigay na damage sa ating immune system. Isang minutong galit. Pero ang isang minutong kasiyahan, laughter, no, o pagngiti, ang nabibigay din po ay 4 to 6 minutes yata, 4 to 6 hours na lakas sa ating puso at sa ating immune system. So sa oras na ito, sino ang handa ng lumikaya? Ngumiti, no? Sumaya. Lalo na pag nasa tahanan tayo ni Lord, bawal na kasi mangot dito. Kung pwede lang maglagay dyan, bawal na kasi mangot dito. Dahil meron tayong Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Kaya dapat nakikita siya sa iyong mukha. Ayan. Aura pa lang. Solved na. Okay. Ang ating tema for this month. Wow, bago na naman ang buwan. Ang bilis ng araw. Super duper bilis. Yung 2016 parang parang ginanon lang, no? Parang pumikit-dumila tayo, tapos na. Ang 2016. At last month, ang ganda po ng ating tema. Ano nga po yung tema natin last month? Happy to serve.
bagong tema. Yan, ganda ng ginawa ni Levi Renz. Soul winning breakthrough. Okay? Pag-alpa sa pagpapanalo ng kaluluwa. At ang ating pong subtitle, none should perish. Walang dapat mapahamak. So umagang ito, mabilis na po. Pag-usapan natin ang nais ng Panginoon na pag-usapan natin this morning about soul winning. Ayan, soul winning breakthrough, none should perish. Ang ating pong pamagat, ayan, dahil nga nakikiuso din tayo sa mga pakabataan ngayon, nakikita natin sa Facebook, ayan, umuso ako. Ang pamagat natin ngayon, Cheng! Nasaan na? Hulaan nyo. May mga ano ngayon to eh. Madalas kong nababasa sa Facebook. 4 na bagay. Yung mga, ano ba yun? Mga nasabi sa Facebook. Ayan, 4 yan. Hindi ba ganun yan? Nawala, hinanap, natagpuan, pinagdiwang. Yan. Yung uso ngayon yun. Yung mga ganun-ganun. So, nawala, hinanap, natagpuan, pinagdiwang. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Tayo muna po'y manalangin. Ama, maraming salamat sapagkat alam po namin na Ikaw ang Lord of the harvest. Ikaw po ang Panginoon ng anihan, ng pag-aani, at naniniwala kami na plano mo at kalooban mo na ang lahat ng nawawala ay mailigtas. Hanapin namin at mailigtas para sa iyong kapurihan. Sapagkat ikaw, Jesus, ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya nagpapasalamat kami na mayroon kaming pribilehiyo. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makipagtrabaho sa iyo, Panginoon. Binigyan mo kami ng mandato, binigyan mo kami ng mandate, Lord, na makikisa sa iyo sa iyong misyon na iligtas at ang mga nawawala. Kaya salamat po, dalangin ko sa umagang ito, nawa ay mangusap ka sa lahat ng aming pag-aaralan. Ikaw, Banal na Espiritu, ang ngayon pa lang ay kumumbigta sa aming mga puso. Bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga salita. At ikaw po, Panginoon, ang humipo sa bawat isa. Baguhin mo kami. Hindi kami aalis sa lugar na ito nang hindi mo kami binago, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawala. So number 1, pag-usapan natin, nawala. Ayan. Sino po sa inyo naniniwala? Tayong lahat minsan ay nawala. At tayo ay natagpuan. Hello? Kaya nga, di ba, meron tayong kanta, yung paborito ng marami, yung Tupang Ligaw. Na bakit ba tayo nawawala? Yung tupa, sabi sa Bible, merong 100 tupa, iniwan ng pastol ang 99 at hinahanap yung isa na nawawala. Bakit kaya nawawala ang mga tao? Bakit po ba tayo nawala o nawawala? Minsan kaya nawawala yung mga tupa kasi po ay sila ay nagiging busy sa ibang bagay, no? Natutuon sila sa ibang bagay at dahil doon, hindi na nila naririnig ang boses ng kanilang amo. Kapag natuon sila sa ibang bagay at nalibang, doon na sila natutuon at dahil nalilibang sila, sinusundan nila yung bagay na gusto nila hanggang sa malayo na sila sa karamihan. So, minsan, sa atin din po, nakakalungkot na kahit na tayo natagpuan na, kadalasan, minsan, hindi pala kadalasan, minsan lang naman, sa mga iglesia ng Panginoon na nandun na yung mga natagpuan, minsan meron pa rin nawawala. At ang nakakalungkot minsan, hindi lang nawawala, buti sana kung nawawala, hanapin mo lang. Yung iba, ano nangyayari? Nagwawala. No, mas matindi yun. Sabihin mo, di bali nang mawala ka? Sabihin mo sa katabi mo, di bali nang mawala ka? Huwag ka lang magwawala. Kasi pag nawawala, natatagpuan pa yan. Pag nagwawala, mas matindi yun. Mahirap yun, no? Ando na, gusto pang umalis. Okay, at I believe sa umagang ito, wala namang nagwawala dito. Meron pa po ba dito ang gusto pang bumalik sa dati? Nagwawala pa kayo, parang nakuyo ko na ng born again. Babalik na ako sa dati. Ganun din pala. Eh hindi po, naniniwala tayo, tayong lahat. Napatunayan natin ibang-iba ang buhay na nasa Panginoon. Amen po ba? Sino sa inyo
again kayo. Taas nga po yung kamay para makita natin. Talagang tuwa-tuwa kayo kay Lord na pag iniisip nyo, wow Lord, buti na lang na born again ako. Sino po sa inyo talaga thankful na natagpuan yung Panginoon? Ang sarap di po ba na tayo ay niligtas, tayo ay naligtas, at tayo ngayon ay nandito sa tahanan ng Panginoon. So sa Biblia, ano pong ibig sabihin pag sinabing nawala? Sabi sa Luke 15:3-4, ako na lang po magbabasa sa English. Luke 15, note nyo na lang po, Luke 15:3-4. So Jesus used this illustration. If you had 100 sheep, and one of them strayed away and was lost in the wilderness, wouldn't you leave the 99 others to go and search for the lost one until you found it? So sa Bible po, kapag sinabing lost o nawawala, the biblical description of those who do not know Jesus Christ is not unsaved but lost. Sa Bible daw po, ang kanilang description, ang kanilang pagpapaliwanag, no? Paglalarawan sa isang tupa na hindi pa nakakakilala sa isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang tawag nila ay hindi mananampalataya. Di ba tayo ang tawag natin? Di mananampalataya, unbeliever. O ang tawag natin ay ano pa? Yun lang, no? Pagano, sobra naman. Ang tawag natin unbelievers. No, di mananampalataya. Pero sa Bible, kapag hindi mo pakilala ang Panginoong Yesus, wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, ang tawag sa iyo ay nawawala, lost. Ligaw, nawawala. Whether the person knows it or not, the Bible describes every person who does not know Jesus Christ as being lost. Bakit po kaya nawawala ang tawag ng Panginoong Yesus sa mga wala pa sa Kanya? Ano po ba? Paano po ba? Sabi ko kanina, nawawala ang isang tupa kapag nalilibang siya. Pero, halimbawa sa isang ilustrasyon, sa isang tao na hindi naman bata, maayos naman ang pag-iisip, okay naman. Paano po mawawala ang isang tao? Ang sabi sa Bible, nawawala sila because they are blind. Kapag bulag, di po ba? Kapag malabo ang mata, naranasan nyo na po ba? Malabo ang mata nyo tapos gabi nag-travel kayo. Madaling mawala, di ba? Hindi mo malaman nasa bahay namin, hindi na bahay nyo na eh. Alin din nasa nabakang kanto? No, maliligaw ka talaga. Mawawala ka talaga kapag may depresya ang iyong mata. Tama po ba? So sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, kaya ang tawag sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Yesus ay nawawala dahil sila ay bulag. They are blind. Bakit sila bulag? Nakakita na po ba kayo ng taong bulag? Hindi yung bulag sa pisikal, hindi bulag na literal, kundi bulag sa katotohanan. Di ba may kantang ganon? Bulag sa katotohanan. Nandiyan ang katotohanan pero ayaw niyang tignan. No, nagbubulag-bulagan. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, the Living Bible, Satan, who is the God of this evil world, has made him blind, unable to see the glorious light of the gospel that is shining upon him, or to understand the amazing message we preach about the glory of Christ, who is God. Wow! Kaya pala bulag ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon dahil binulag sila nino. Sino pa ang bumulag? Si Satanas. Binulag ni Satanas ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga pananaw ay binulag na. Sabi, anong description kay Satan dito sa binasa natin? The God of this world. Ang Diyos ng sanlibutan ito ang bumulag sa kanila. Sino po sa inyo kapag kayo'y lumalabas, kapag kayo'y nagmo-mall, kapag kayo'y nag-outing, kapag ka
nag-observe kayo sa mga tao. Sino po nalulungkot kapag napapansin niyo yung mga tao bulag na bulag talaga? Hello? Na wala nang ginawa kundi magsaya, magpakasasa sa kaligayahan dito sa sanlibutan. No, wala nang inisip kundi kumamkam ng kayamanan. Wala nang inisip kundi magpayaman, pera. Minsan nakakalungkot, pera na lang ba talaga magpapaligaya sa tao? Pero sino pa naniniwala, hindi tayo talaga kayang paligayahin ng pera? Hello? Kung pera lang ang magpapaligaya talaga sa tao, di sana wala nang nagpakamatay na mayaman. Pero ang dami, di ba alam natin sa history, even Marilyn Monroe, di ba siya na yung that time, siya yung pinakasikat. Marilyn ba? Siya yung pinakasikat, no? Siya yung pinakamaganda, pinakamayaman. Nasa kanya na lahat. Pero sinulat niya sa mirror nung nagpakamatay siya, ano ang sinulat niya? My life is empty. Isipin mo, isang taong nasa kanya na lahat, tapos sasabihin niya, empty ang buhay niya. Bakit? Kasi wala sa kanya ang Panginoon. Yun lang po yun. Hello? Kahit gaano kayaman ng isang tao, huwag mong isipin nasa kanya na lahat. Minsan kasi may ganun tayong kaisipan, kaya minsan, yung mayayaman, di na natin inaabot para kay Lord, para iisip natin, hindi na nila kailangan Panginoon, nasa kanila na lahat. Of course not! Kahit nasa iyo pa ang buong mundo ito, kapag wala sa iyo si Kristo, wala pa rin ang buhay mo. Hello? Hello? Sapagkat ang sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano ang mapapala ng isang tao? Mapasa kanya man ang buong sanlibutan kung nawawala naman ang kanyang kaluluwa. Hello? Kaya kung nakakakita tayo ng mga tao na talagang lumong-lumo sa lasing na lasing sa kaligayahan dito sa sanlibutan, lasing na lasing sa kayamanan, sa fame, sa kung ano mang kasiyahan, dapat hindi tayo naiinggit sa kanila. Dapat naaawa tayo kung wala silang pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat alam natin na sila ay nawawala. They are lost. Kahit gaano man sila kaganda, gaano man sila kagaling, gaano man sila kayaman, still they are lost. Sila ay nawawala. Nawala. Pangalawa, hinanap. Yan ang ganda. Nawala man tayo at marami man taong nawawala, ang mabuting balita, hinahanap tayo ng Panginoon. Hello? Jesus came to this earth. Sabi ng Biblia, hindi siya napunta sa mundong ito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Siya ay naparito para hanapin at iligtas ang nawawala. That's good news. Sabi sa Luke 19:10, sa New American Standard Bible, for the Son of Man, Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Paano ba niligtas ng Panginoon? Paano ba hinanap tayo ng Panginoon? Number one, God takes the initiative in seeking sinners. Yun ang ganda sa Panginoon. Dahil alam niyang nawawala tayo, siya na yung nag-initiate na tayo ay hanapin. Di po ba ang galing ng Panginoon? Napakabuti niya. Na hindi ka na niya hinintay na na ikaw ang gumawa ng sarili mo kaparaanan, kasi alam niya, pag tayo ang gagawa, palpak tayo, no? Pag sarili nating kaparaanan, di ba yung sinashare nating apat dapat? Ginawa ng tao ang lahat ng kaparaanan para bumalik sa Diyos, pero ang lahat ng yun ay hindi umabot. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, ako na ang mag-initiate. I will come to seek and save the lost. So number one, God takes the initiative in seeking sinners. Number two, God undertakes the personal cost of the search. Wow! Ang Panginoong Jesus ay hindi niya inalintana kung ano ang magiging kabayaran para lang makita ka. Hello, nakikinig po ba tayo? Naunawaan niyo po ba yung kaligtasan na meron tayo ngayon? Hindi inalintana ng Panginoon
ibigay ang kaisa-isa niyang anak. Sabi ng John 3:16, di po ba maliwanag? Ang kanya kaisa-isang anak ay ibinigay ng Diyos. Bakit? Dahil mahal ka niya. For God so loved you, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Kaisa-isang anak ibinigay para ikaw at ako ay hanapin lang. Para ikaw at ako ay maligtas. Hello! Sino nagpapasalamat? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ina-appreciate niyo po ba yun? Every first Sunday, di ba, inaalala natin ang pagkamatay ng Panginoong Jesus. Hindi po yung biro. Hindi yun basta-basta. I pray na muli maunawaan natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Number 3, God pursues lost sinners until He finds them. Ang Panginoon, hindi siya tumitigil hanggat hindi nakikita yung nawawala. Sino sa inyo ngayon magpapasalamat hindi ka tinigilan ng Diyos hanggat nakita ka niya? Di ba napakalaking pasalamat natin? Buti na lang nakita ako ni Lord. Buti na lang natagpuan ako ng Panginoon. Buti na lang hindi siya tumigil kasi ang tigas ng ulo ko. Kasi talagang, di ba, meron sa atin dito dati nang sineshare tapos ayaw niyo pang maniwala. Ayoko nga dyan. Ako, yung mga born again na yun, baliw, di ba? I remember kami, yung family namin, umaten na kami sa church, pero for 1 year, nandun pa rin kami sa kabila. Kasi hindi namin maiwan. Hindi namin alam sino ba talaga magaling, no? Ang maganda. Parang hindi namin kayang iwanan yung dati. No? Na minsan pagkaisipin po natin yung ganon, na tayo po ay hinanap ng ating Panginoon at pinagtiyagaan, yun po dapat yung magbigay sa atin ng sobra-sobrang pagpapasalamat, pag-appreciate sa ating kaligtasan. Tayo po ba ngayon, tatanungin ko po kayo, yung totoo lang, hanggang ngayon, na-appreciate niyo po ba na kayo ay ligtas? Na anytime na tayo'y mawala sa mundong ito, alam mo, doon ka uuwi. Sino po dito, honestly speaking, sino po sa inyo makakapagtaas ng kamay? Alam nyo, anytime na kayo'y tawagin ng Panginoon, kasama nyo siya, kayo'y uuwi sa langit, mataas po ang kamay. Pag merong hindi, nako, paratanggapin natin muli. Okay, yun po yung ligaya ng kaligtasan natin. Dahil ngayon, ang buhay ng tao sobrang bilis, no? Di mo alam, sabi nga ni Julie, one time may kinikwento siya, nakita lang niyang lumalakad nung umaga, nung hapon, nabalitaan niya, patay na. Malakas yun, no? Na karpintero yata yun, nagko-construction. Nagagawa lang sa isang bahay, pag nung umaga, pagdating ay inatake, patay na. So, you never know. Pero, ang masarap, di ba hanggang ngayon yung pasalamat natin na anytime, you know, in your heart, you know and you know that you have eternal life. Hindi po ba? Alam na alam mo na anuman mangyari, doon ka uuwi sa Panginoon. May buhay kang walang hanggan. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon para hindi mo na-appreciate. Amen! Sige po, lahat ng nakaka-appreciate ng buhay na walang hanggan, sumigaw ng hallelujah! Thank you, Lord! Minsan nakala natin, ganun lang yun. Minsan wala ka lang pera, parang ka na sinukluban ng langit at lupa, hindi mo na-imagine, hindi mo na naisip-isip na nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Hello? Yung magutom, okay lang, pero yung mapuntang impyerno, hindi okay yun. Pero niligtas ka ng Panginoon, hinanap ka niya. Talaga pinagtyagaan ka niya para ikaw ay maligtas. Ngayon, ito ang tanong ko po sa ating lahat. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa mga nawawalang kaluluwa? Hello? Ang Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesus naparito upang hanapin, iligtas ang nawawala. At sabi natin, siya nag-take ng initiative, hindi niya inalintana ang cause at nagtiyaga siya hanggang makita ang nawawala. Tanong po sa atin, ano naman po ang ginagawa natin sa mga nawawala? Bilang tayo ngayon ay natagpuan na ng Panginoon. How I pray, na gaya po ng tema natin ngayon, soul winning. How I pray na bumalik po sa atin yung passion, no? Yung compassion sa nawawala, yung habag sa mga nawawala. Huwag po tayong masya na tayo ay ligtas na. No, kapag ligtas ka dapat, ikaw naman meron ka rin burden na magligtas ng iba.
Dahil mamaya mapapag-aralan po natin na matatakil natin na napakahalaga na tayo ay mayroong pong burden sa iba. So pangatlo, natagpuan. Una, nawala. Pangalawa, hinanap. Pangatlo, natagpuan. When God finds lost sinners, He keeps them safely. Ang sabi ng John 10:28, I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Wow! Ganong katindi ang Panginoon natin. Nawala tayo, hinanap niya tayo, at pag natagpuan ka na, sabi ng Biblia, ngayon akin ka na. Ang sabi ng Panginoon, wala nang makakaagaw sa iyo sa aking mga kamay. Hello? Wow! Ganong kabuti ang Panginoon. Kapag natagpuan na niya nawawalang kaatupa, nawawalang kaluluwa, hindi na niya ito papabayaan na mawala pang muli. Now, tanong, bakit may mga nawawala? Hindi po nawawala na yun kapag natagpuan na. Ano na po ang tawag na doon? Nagwala na po yun. Nagwala. Iba po yung nawala. Hello? Kasi kapag natagpuan ka na ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, totoo ang salita ng Diyos, hindi ka na maaagaw ng kaaway sa kanyang kamay. Hello? Huwag na tayong matakot. Naku, baka kaya bukas mag-backslide pa ako. Naku, baka kaya sa isang taon mawala ako sa Panginoon. No! Kapag natagpuan ka na ng Panginoon, He will keep you safe. Hello? Ligtas ka na sa Kanya. At kung patuloy kang maniniwala sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, wala nang makakaagaw sa iyo sa aking kamay. Hello? Kaya sabi ng Roma, sino makakapaghiwalay sa iyo sa akin? Kahirapan ba? Karamdaman ba? No? Ano pa? Tagutom ba? Kamatayan ba? Anong sagot? Wala! Sabihin natin, wala! Wala. May makakapaghiwalay ba sa atin sa Panginoon? Wala! Kaya kapag tinatagpuan ka na ni Lord, dapat intindihin mo, unawain mo sa iyong isip, sa iyong puso na ligtas ka na. Hindi ka na madadaya ng kaaway. Ngayon, kaya nadadaya tayo ng kaaway kapag tayo ay nagwawala. Totoo po ba? Tama, mali? Bakit madadaya uli yung tupang nakuha na? Safe na siya, nakakulong na. Kapag gumagawa pa ng paraan para tumakas, di ba? Talagang bumubrutas ng dingding, no? Sumisira ng pinto para lang makatakas uli. Yun po ang maliligaw talaga uli. Bakit? Kasi siya na yung gumawa, siya na yung nagwala. Pero as long as you stay in the presence of God, I tell you, walang anumang gawa ng kaaway ang makapananaig sa atin. Amen po ba? Sapagkat maliwanag ang sabi ng Biblia, no one shall snatch them out of my hand. Wala nang makakakuha sa iyo sa kamay ng Panginoon dahil ikaw ay natagpuan. Kaya nga di ba meron tayong awit, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Natagpuan na po tayo, kaya dapat ipagdiwang natin na tayo ay ligtas na. Hello again! Sino ang maligaya na ikaw ay ligtas na? Magsabi ng Amen! Amen. Totoo po ba? Sabi mo sa katabi mo, ako ay maligayang maligaya. Sapagkat ako ay ligtas na. Amen? Sapagkat niligtas tayo ng Panginoon. At ito po yung katotohanan. Kaya ka naligtas, kaya tayo naligtas, dahil may nagpagamit sa Diyos upang tayo ay matagpuan. Totoo po ba yun? O meron po ditong na-born again na ang Diyos mismo nagpakita sa atin. Sinabi niya, Arlene, ika'y nawawala. Hinahanap kita, pumunta ka doon sa CCWC. Meron po bang ganon? Talaga nagpakita sa inyo si Lord nag-share sa inyo, sabi niya, alam mo na ba, Michael, ang apat na bagay na dapat mong malaman? Hindi, kasi mamamatay tayo pag, Lord, pagka si Lord mismo yung nagpakita sa atin. That's why, gumagamit ang Panginoon ng mga lingkod niya. Gumagamit ang Panginoon ng mga tao para bahaginan ka ng salita ng Diyos. And, salamat na lang, may ginamit ang Panginoon at ikaw ay binahaginan. Hello! Sino sa inyo nagpapasalamat sa tao na ginamit ni Lord para maborn again ka? Dapat hanggang ngayon, lagi yung utang na loob mo sa Kanya, yung pagpapasalamat mo nandun. Kasi kundi dahil sa Kanya, hindi sumaya ang buhay mo. Kundi
Kundi dahil sa Kanya, hindi na kumpleto ang iyong buhay. Hello? Kundi dahil sa taong ginamit sa ng Panginoon, sana ngayon papunta kang impyerno. Sana ngayon wala ka dito sa church. Sana ngayon hindi maganda yung relasyon mo sa Panginoon. Pero salamat may ginamit. Ngayon ang tanong, may nagpagamit sa Diyos upang ikaw ay matagpuan. Ay, hindi pa natanong. Kaya dapat handa rin tayo na magpagamit para matagpuan ang iba. Hello? Dapat hindi ka masaya at nag-enjoy na ligtas ka na. Ay, wala na akong pakialam sa kanila. Naku, yung mga kapitbahay namin. Naku, mga pupuntang impyerno yan. Mga haling na haling dito sa sanlibutan. O alam mo na pala, mapupuntang impyerno. Tanong, anong ginagawa mo? Pinapanalangin mo man lang ba sila? No, dinulunod mo ba sila sa Panginoon? Iniiyak mo ba sila? Para kung hindi man ikaw, hindi mo man kaya, ipinapanalangin mo ba, Lord, gumamit ka ng tao na makakapag-share sa kanila para sila'y makakilala sa iyo. Hello? Dahil dapat, hindi ka nananatiling masaya sa kaligtasan mo. Kasi kung yung nag-share sa iyo, na napili na lang masaya, naligtas siya, hindi ka na sana naligtas. Tama? Pero salamat sa Kanya, hindi siya nanatiling masaya sa kaligtasan niya. Ninais niyang ibahagi sa iyo yun. Kaya ngayon, narito tayo. Kaya ngayon, narito ako, narito ka. Ngayon, ang tanong, ihihinto mo ba sa iyo yun? Dapat hindi. Dapat tayo rin na na-share, nabagi, na natagpuan. Tayo rin mayroong passion and compassion na umabot sa mga nawawala. Hello? Hello? At bilang huli, pinagdiwang. Wow! Nawala, hinanap, natagpuan, pinagdiwang. Ang sabi ng Biblia, Luke 15:7, God rejoices greatly when lost sinners come to repentance. Ang sabi po sa New NIV, I tell you that in the same way, Luke 15:7 NIV, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Ang sabi ng Biblia, sinasabi ko sa inyo, mayroong matinding pagdiriwang sa langit. There is celebration in heaven kapag may isang kaluluwa na lumapit sa Panginoon. Kapag may isang nawawala na natagpuan at naligtas, ang buong kalangitan ay anong ginagawa? Ano daw po ginagawa ng buong kalangitan? Nagdiriwang, nagsasaya at nag-aawitan dahil sa isang kaluluwang nagbalik loob sa Panginoon. Ngayon, ang tanong ko, paano kung ikaw ang ginamit ng Panginoon para maligtas yung kaluluwa na yon? Hello? Nagdiriwang pala ang buong kalangitan kapag may kaluluwa na naliligtas. Paano kung ikaw ang ginamit ng Panginoon para maligtas yung kaluluwa na yon? Hindi kaya isa ka rin sa pinagdiriwang doon sa langit? Hello? Bago po tayo magtapos, meron akong illustration. Narinig lang din po natin to kay Bishop Oriel. Halimbawa po, tayong lahat nasa dagat. Wala tayo sa dagat, nasa pampang tayo. Tapos, ayun ang dagat. No? Ayun, tama-tama, tubig. Ayun ang dagat, tayong lahat nasa pampang. Masaya tayo. Nag-iihaw, no? Parang sarap tuloy magdagat. Nag-iihaw, tapos ay naghahandang kumain, no? May mga kumakain prutas, nagkwekwentuhan, masaya tayo. Ngayon, biglang may sumigaw. Tulong! Tulong! Saklolo! Bakit? Meron pala nalulunod. May isang taong nalulunod, sabi niya, saklolo! Saklolo! Tapos tayong lahat napatingin. Pero nakatingin lang tayong lahat, walang gusto tumakbo para mag-save. Eh ngayon, si Michael, atapang na tao. Sabi ni Michael, ayaw niyang kumilos ha? Sige, ako magliligtas dyan. Sige, dahil si Michael meron siyang passion, may compassion sa nawawala. Sabi niya,
Ako magliligtas dyan. Tumakbo siya kasi hindi niya maatim na wala siyang gagawin. Hello? Hindi niya maatim na wala siyang ginagawa. Minsan tayo naatim natin, ano? Sarap ng buhay natin, tutulog tayo, naghihilik, hindi mo alam yung ang daming nawawala na nangangailangan sa'yo. Pero si Michael, hindi niya maatim. Nagtatakbo siya. Niligtas niya yung nalunod. Tapos, inano niya, yung ginano niya. Minautomount niya naligtas. No? Tapos, okay na. Ngayon, akay-akay ni Michael, yung nalunod. Papunta sa atin. Ngayon, ang tanong ko, ano kaya reaksyon natin pag padating na sila? Ano reaksyon natin lahat? Ano reaksyon natin? Kumari! Woo! Ganyan lang ka, woo! Sabi mo, woo! Ano reaksyon natin? 1, 2, 3, go! Woo! Galing ni Michael! Woo! Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang pinapalakpakan natin nung papadating sila? Sino? Michael. Si Michael o yung nalunod? Uy, parang hindi nyo pa alam. O sige, imagine ninyo. Ano dumarating sila? Sino yung pinapalakpakan natin? O, syempre pareho naman. Pareho. Syempre, tututuwa din tayo dahil na-save yung nalunod. Pero sa palagay nyo, sino ang mas pinapalakpakan natin? Michael. Si Michael! Bakit? Eh, siya yung hero. Siya yung nag-save eh. Eh, papalakpakan mo yung naligtas kasi buti na lang naligtas siya. Pero sa totoo lang, hindi mo pinapalakpakan siya kasi siya, di pa rin siya marunong lumangoy. Pumunta siya mag-isa doon, di ba? Ang mas pinapalakpakan natin, ang mas pinagdiriwang natin yung nagligtas. Tama po ba? Kaya pwede po bang i-encourage ko kayo dito bago tayo magtapos? Kapag tayo nakakapagpanalo ng kaluluwa para sa Panginoon, kapag tayo nakakapagligtas ng kaluluwa mula sa impyerno patungo sa langit. Alam niyo po ba ang sabi ng Biblia? Kasama tayo sa pinagdiriwang doon sa langit. Hello? Kapag may isang pinagdiwang, kasama ka doon. Siyempre sasabihin ng Panginoon ng mga anghel, magdiwang tayo, mayroon na namang isa. Kaluluwa, bumalik sa akin. Nagdiriwang sila. O siyempre sasabihin ng Panginoon, anghel, sino ang nagligtas sa tao yan? Si Michael po! Wow! Pagdiwang natin si Michael! Di ba? Michael! Sabi ng mga anghel, Michael! Just imagine that! Nagkakagulo sila doon! Kasi may ginawa ka. Kasi tumulong ka sa Panginoong Jesus na tapusin ang misyon niya. Ano ang misyon ng ating Panginoong Jesus? To seek and save the lost. At eto po, dito tayo magtatapos. Tinatawagan na po natin yung ating music team. May misyon ang Panginoong Jesus to seek and save the lost. Matindi yung misyon ng Panginoon na to, hindi ito biro. Bakit? Kasi buhay niya, ibinigay niya para sa misyon na to. To the point of giving His life, His very life, para lang makuha at iligtas at hanapin at iligtas ang nawawala. Kaya hindi rin po biro dapat sa atin ito. Kaya nga nung papanig na ang Panginoong Jesus sa langit, papunta sa Ama, binigyan niya tayong lahat ng mandato. Ano ang sabi ng Panginoon? Yung Great Commission, go and make disciples of all nations. Ang sabi sa Mark 16:15, go ye and preach the gospel to all creation. Humayo kayo at ipangaral nyo ang aking mabuting balita. Hindi po biro yan. Kasi yung mga taong mawawala, no, si Jesus nung papalik na, doon hindi siya namatay, pero siya'y mawawala na. Kaya yung kanyang huling salita napakahalaga. Yung bilin. Yung huling bilin. Nung papaakyat na siya sa langit, mayroon siyang huling bilin. At yung bilin na yung bilin niya sa ating lahat ng mga disipulo niya. Na mga alagad niya. Na mga mayroong Kristo sa puso. Ang sabi niya, humayo ka. Ipangaral mo ang aking mabuting balita. Naparito ako upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ikaw, natagpuan mo na ako. Ano ngayon ang ginagawa mo? Sabi ng Panginoon, humayo ka. Hanapin mo rin ang mga nawawala. Iligtas mo sila.
And I tell you, kapag ginawa mo yun, bawat kaluluwa na nadadala mo sa Panginoon, ang buong kalangitan pinagdiriwang ka. Ang buong kalangitan nagsasaya sa'yo. Alam niyo po, wala na yatang pinakamasarap na marinig kundi yung pinagdiriwang ka ng Panginoon. Di po ba? Mas higit yun kaysa bigyan ka ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Kasi gaya ng preaching ko last time, yung mga kayamanan dito sa lupa, maglalaho yan. Ano mang bagay dito sa lupa, ano mang ginagawa natin dito sa lupa, maglalaho lahat yan. Pero ano mang bagay na ginawa mo sa Panginoon, yun lamang ang mananatili. Hello? Only one life will soon be passed, but only what is done for Christ will last. Kung ano lang ang nagawa mo sa Panginoon, yung pagliligtas mo ng kaluluwa para sa Kanya, kapatid, yun ang mananatili. Ipagdiriwang sa langit hanggang sa ikaw ay mamatay, hanggang sa umarap ka sa Kanya, ipagsusulit mo yun sa Panginoon, muli kang pagdiriwang ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, tumayo po tayong lahat. Pwede po ba awitin natin yung Amazing Grace, How Sweet the Sound? At sa oras na ito, muli, alalahanin natin yung kaligtasan natin. Pwede po ba muli alalahanin mo sa oras na ito kung paano ikaw minsan ay nawala, pero hinanap ka ng Panginoon. Hindi siya tumigil hanggat hindi ka niya natatagpuan. At ngayon natagpuan ka na niya, hindi pa patuloy kanyang inaalagaan. Patuloy kanyang pinagpapala upang huwag ka nang mawala sa kanyang piling dahil mahal ka niya. Ganon kabuti sa iyo ang Panginoon. Ganon kabuti ang ating Diyos. Kaya sa oras na ito, bakit di natin muling alalahanin yung ligaya ng ating kaligtasan na minsan tayo rin nabubulagan pero tayo'y nakakita dahil sa Panginoon. Dahil may ginamit siyang tao. Kaya amazing ang biyaya ng Panginoon. Amazing. Kamangha-manghang biyaya ng Diyos na nagligtas sa akin at sa iyo. Kaya sa oras na ito, as you lift your hands, continue to appreciate your salvation. Thank the Lord for His amazing grace. Panginoon, salamat. Kamangha-manghang biyaya. Iniwan mo ang kalangitan upang ako'y hanapin, upang ako'y iligtas dahil mahal mo ako, Panginoon. I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Para sa
Nagpapasalamat po tayo sa kaligtasan na meron po tayo ngayon. At ang kaligtasan po yan ay hindi dapat manatili lamang sa atin, kundi ito'y dumaloy sa mga tao na nangailangan. Even right now, kung paano marami ang patuloy na napapariwara, ay magkaroon po tayo ng layunin, magkaroon po tayo ng hangarin na sila po ay dalhin din sa kaligtasan. At sa harap po ng elemento ito, na simbolo ng kaligtasan ng pagmamahal ng Diyos, tayo po nagkaroon ng pangako na hindi titigil ang kaligtasan sa atin. Kung paano tayo hinanap, kung paano po tayo tagpuan, tayo po nila ipapagpagamit sa panahon para humanap at matagpuan ang mga nawawala. Yung mga dati nating member na nawala na rito, balikan natin sila, yung mga kamag-anak natin na hindi nakakilala sa Panginoon, yung mga kaibigan natin na nangangailangan ng kaligtasan. Let us be the light, let us be the way para sila po ay maligtas, makakilala sa ating Panginoon. Lord, right now, as we lift our hands, hangako din po kami, Panginoon, na kami po magpapagamit sa iyo na ang amazing grace na aming tinanggap ay hindi lamang sa amin titigil, kundi ito po'y dadaloy una sa aming pamilya, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase, sa aming mga katrabaho at sa lahat mga tao na nasa paligid namin na nangangailangan ng kaligtasan. Throughout this month of November, Lord God, as we give some emphasis or focus sa pagliligtas na walang mapahamak, gamitin mo nga pong bawat sampu sa amin upang kami ay tunay na maging liwanag sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, Lord God. Kaya salamat sa iyo, Lord, as we remember your love. This love na aming tinanggap ay yung pag-ibig din namin ibabahagi sa mga tao. Kaya pagpalami po ang gawain ito as we celebrate your love for this we pray in Jesus' name. Amen. Siguro ako muna po tayo. Wala natin mga ashes at leaders na tumulong sa atin. Sa Diyos
kunin natin pagkakataon ito na narinig po natin ang mensahe ng paghabol sa kaligtasan. Pero ngayon po ay kung ikaw ay nandito ngayon, first time kang umatin sa lugar na ito, sa gawain na ito, ay bigyan natin yung pagkakataon na bawat isa na tanggapin ang biyaya ng Diyos. Narinig po natin ang mensahe na may mga taong nawawala. Pero kung nandito ka, alam mo na ikaw mismo ay alam mo na hindi mo pa natagpuan talagang kaligtasan, isa ka sa maaaring hinahanap ng Panginoon ngayon. So right now, kung nandito ka ngayon, habang nakapikit ang mga mata, tayo po'y pumikit at nakayuko ang mga ulo. Kung nais mo na tanggapin ng Panginoong Jesus at tanggapin ang biyaya niya, tanggapin ang kaligtasang alok niya, na ikaw mismo alam mo na ang buhay mo ay hindi ayon sa Panginoon at ang puso mo ay malayo sa Diyos. Ang nais mong taas mo yung mga kamay, lalo ko ito yung first time dito, I just want to pray for you para po tanggapin ang kaligtasan na alok ng Diyos. Kasi ito ay nais tumanggap sa Panginoon at kilalanin siyang Panginoon at pagpagligtas. Taas lang po yung mga kamay habang nakapikit po ang lahat. Sige po, huwag po tayo mahiya dahil ito po yung kaligtasan na para po sa atin. So, salamat po sa mga mag-decision na tumatanggapin ng Panginoon. Sabihin po natin ang mga salitang ito, bilang pagkilala sa Kanya. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa oras po ito, kinikilala kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Inaamin ko, Panginoon, na ako'y makasalanan at sa aking sarili, wala akong magagawa. Ngunit sa oras po ito, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at inanyayahan ka na pumasok sa aking buhay at tinatanggap ko ang iyong biyaya na inaalok mo sa akin. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagkapatawad, salamat sa buhay na binibigay mo sa akin. Sa aking dalangin, sa pangalan ng anak na Jesus, Amen. Ano po muna lang, paano sa oras po ito, kung paano kami ay hawak-hawak po namin ngayon ang simbolo ng iyong kaligtasan, ang simbolo ng iyong katawan na nabalibay sa krus. Salamat po sa patuloy mong pagligtas, even right now, O God, sa sino mong tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. At sa oras din po ito, Panginoon, ay nagpapasalamat din kami sa ginawa mo sa krus na pagligtas sa bawat isa po sa amin. At hawak-hawak po namin ang simbolo ng iyong katawan na nahihirapan, nabayubay, tumanggap ng lahat ng pasakit na para sana sa amin, ngunit ikaw na po ang tumanggap. Kaya sa oras po ito, Lord, salamat po na ikaw po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng biyaya. At sa pagtanggap po namin ito, tinatanggap din po namin ang hamon at ang pagtatalaga na ang kaligtasan ay hindi lamang mananatili sa amin, kundi ito yung mababahagi po namin sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Una sa aming pamilya, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming paaralan at kung saan man lumang kami galing, Panginoon. Kaya ito po ang ambulang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, sabay-sabay ko natin kain ng tinapay. Taas mo natin ang simbolo. Simbolo ng dugo na Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po sa dugo na tumili sa iyong buong katawan para hugasan ang aming mga kasalanan. Hinisig kami sa lahat ng aming kalikuan at bigyan kami ng panibagong buhay. At even sa pagkakataon ito, Panginoon, sa patuloy mong protekta sa aming Panginoon, ang patuloy pag-iingat at sa bawat ginagawa mo ay tunay na nice para lamang sa aming kabutihan. Kaya sa oras po ito, sa pag-inom po namin ito, patuloy po namin tinatanggap ang iyong kapatawaran, ang iyong kabanalan, at ang patuloy na pag-iingat sa buhay po namin. Kaya salamat sa ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Amen, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Ngayon po sa lahat po ng mga first timer, kayo po ay aming kinagawa na makasama. Sa mga ushers po, please make sure na nakuha po natin pangalan ng ating mga first timer. At sa sino na nandiyan sa kanila, sino na nag-invite sa kanila, kayo po ang aming binabati. Kayo po ang pinaparangalan ng Diyos sa pagpanalo at pagpanalo ng mga kaluluwa. Pinawitin po natin po, Emmanuel, kaya kasama natin.
patuloy mo po sa amin, patuloy ang paghamon. Dahil sa mensahe na ikaw ang Diyos, na pumunta sa lupa para kami ligtas. At yun po, ang bola ay nasa amin upang ito ay pagpatuloy ibahan sa iba. Kung paano mo nga kami nahanap ang mga natagpuan, yun po kami po, gamitin mo para mahamarap ng mga taong nawawala at matagpuan mo sila, Panginoon. At gagalain nga po iyong pangako na sino mang tumatalima sa iyong utos na humayo. Ikaw po ay patuloy mong bibigyan ng biyaya. At patuloy mong bibigyan ng pag-ibig at bakit sa po sa amin para magtulong sa amin para mapagpasan ng aming tao, Panginoon. At ang patuloy ng pagkabal na ng Espiritu na kami ay tulungan, i-empower, palakasin upang maging dagang saksi at maging gamitin na kaligtasan sa mga tao, Panginoon. Ay lalo na aming maranasan mula ngayon pakayanan at lahat ng niligtas ng Panginoon at tayo sa gamitin ng Diyos para maligtas sa maraming tao. Nasabi ng tatlong malakas na Amen. 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 And Amen. That's po. Tayo dito po yan. Kumalo po tayo. Let's make somebody Lord Jesus Christ this week. In Jesus' name. Amen.